Okay, mga Marites, it's Monday. Okay, mga Marites, Lunes naman po. Ito naman po tayo. Ganyan talaga rito pag live. Ay! Live naman po tayo. Pero bago ating chikahan, mga Marites, bati muna ako sa inyo. Ay, ito ba muna? Hindi, ikaw. Bakit di ba good morning? Good morning. Bakit Ako muna, pagkatapos, diba? Oo. Okay, good morning, good afternoon, good evening, good morning, night. This is your Dean, Junardo. May candy pa ako. Ang inyong Sige. PhD, Rose Garcia. ganon! Ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu! Yes, welcome back, Mr. Fu. Wow! Ang ganda naman yung welcome. Isang episode lang naman. Welcome to Marites University. I'm so happy! You're back with a vengeance. At isa naman nawala, si Prof, di ba? Oo. May emergency raw. Talaga ba? Dahil Si dyan. PhD, Si Prof. Prof, na. nga. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Yan. Sasaya. Saan ka ba nanggaling? Ay, naku, dyan lang sa tabi-tabi. Talaga, pagdating sa Bakit? ano. Oo, alam mo naman, money changes everything. Because you're the root of all. Okay, mga Marites, dahil marami tayong mga balita na naman. Ito na po, simulan na natin sa linggong Chismis! Ito, Derek Ramsey, absent sa first birthday ng anak nila ni Ellen Adarna. Mr. Fu? Yes, eto nga. After nung issue na nag-alis ng Ramsey si Ellen Adarna sa kanyang pangalan sa Yes. Instagram. Kasi dati parang Ellen Adarna Ramsey. Hindi, actually meron pa nga siya parang Ellen Ramsey ata. But anyway, ngayon Ellen Adarna na lang. Ngayon naman, nag-birthday yung first birthday ng kanilang anak ni Derek Ramsey na si Liana. Yan pala Liana. Kasi ang tawag niya Lily. Lily. Si Liana. So, ayan. Syempre, may pictorial, may video, yung mga keme-keme, ganyan. Syempre, nagtaka yung mga netizens. Bakit wala nga naman si Derek Of Ramsey? course, di ba? So, may nagtanong. Sa pinost niyang yan, nagtanong. Sabing gano'n, absent ang amahan. Sabi nung Amahan talaga. amahan talaga. Sumagot siya in Bisaya. Naku, hindi ko kaya itong basahin, pero ang translation ng sagot niya is, sinendan naman siya ng imbitasyon, day. Ewan ko kung bakit hindi siya dumating. Gisendan man siya ng invite, day. Ambot nanuwa siya mood. Tunga. Nanuwa siya. Tunga ba? Tunga, So, ibig Ako tama ako, ha? hindi ko rin alam kung tama ako. But anyway, yun yung translation na sinenda naman siya ng imbitasyon, day. Ewan ko kung bakit hindi siya dumating. So, well, I'm sure naman naging masaya naman ang bagets. Mukha naman masaya. Pero syempre, iba pa rin na first birthday, nandyan yung tatay. Pero parang nasa ibang bansa si Derek, diba? Nandyan lang. Pero Nandyan nga ba ba? hindi siya dumating? Ba't hindi nga siya dumating? Malay ko. Pero halata ko na nung nag-post siya ng... Nag-post siya. Tapos, mga past pictures ni Liana, first birthday. Tapos si Ellen nag-post din. Then after a while, pinost yung television. Sino nag-post si Derek? Oo. Nag-post naman siya. Tabi natin niya yung kanyang baby girl, kanyang daughter. Tsaka, well, syempre first birthday, usually, di ba sa atin, pag first birthday talaga bongga kasi milestone yan sa isang bagets. Totoo. Tsaka full blast ang presentation. May stylist, merong organizer, hindi basta-basta yung party. So, first, diba? So, wala lang. Hindi na. Di ba sila siya first, muna. seventh, di ba yan yung mga ganyan? Tapos yung pa nag-teenager na, tapos pag nag-legal age na yung 18 sa babae. Have you tried, Mr. 21. Fu? Ako yung parang hindi. 7th birthday, I think, yung mga ganyan. Tsaka yung mga 21, parang si Gio. lalaki. Sa lalaki. Debut sa babae, 18. So anyway, Pero happy birthday pa rin. Gusto ko lang balikan yung, di ba, dininay ni Derek na hiwalay na sila in the past. Kailan lang yun? So bakit? Di ba? So, Tsaka yung alisin yung Ramsey. doon yung pa lang, Ramsey, halata Derek na. Ramsey, Taka ito, anong normal na pagsasama o mag-asawa? Anong magiging dahilan para hindi ka umaten? O para hindi mo masabing wala na.
Pero Well. usually nga, 'di ba pag ganon na merong hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa, kapag birthday ng anak, kompleto ang nanay at tatay, 'di ba? Oo. Di meron Hindi, minsan, oo. Pero, Pero baka depende din sa pride. Oo. Minsan, di ba? O, depende din sa kung anong klase ba ng relasyon na after ng hiwalayan. Anong klaseng hiwalayan na meron sila? Kasi kung hiwalayan na okay naman na, I'm sure naman, magsasama sila para sa anak. Pero apparently, kung hindi sila magsasama, baka hindi talaga sila okay. Kaya lang nakakainis minsan, no? Yung nagdi-deny, tapos ayun na pala. Oo, Ba- yung parang hindi. Tagal na rin sa Kaugulian na yun. Alam mo, matagal na tayo sa industriya na to, pero hanggang ngayon, doon pa rin ako Oo. na-amaze doon sa mga Marunong artista kagaling, na diba? outright mag-deny. Oo. Pero alam mong, talaga naman palang yun na nagsisinungaling. Parang kasi May maraming mga paraan factors, eh. Sana hindi na lang sumagot. Minsan, o kaya Tahimik na naman, lang, oo. sumagot man, hindi yung outright na pag-deny. Oo. Sana, di ba? Pwedeng, Metas kami lumabas kanina naman, parang si Ellen Adarna, ino-okray niya si Ogie Diaz. oo. Dahil parang, Ah. ano daw, Ay, oo. iba-iba daw yung, Parang bali- na-involve si Sara Labati. doon sa may bahay na binili ba yun? Oo, Oo. sa Tama, hiwalayan. parang ang intindi ko, diba? parang sinasabi na si Sarah ang dahilan Oo, ng oo, hiwalayan. oo. Pero Sarah, pero para kay Ellen, hindi para kay Derek, parang ganun yung, hindi ba? O para kay, So, parang yung, GL pala to? Hiwalayan nila ni Derek, ni Ellen tsaka Derek. so, third Sarah. party si Sarah. Oo, pero sa na- part ni Derek, Oo. hindi kay, Oo, hindi kay Ellen. Diyos ko, babae yun. Ano? Diyos ko Oo. talaga. Oo. Dinay naman nung dalawa, parang nagagalit nga dahil nga, bakit parang, di ba? Parang silang dalawang... Sabi niya nakakaloka daw yung Oo. version na sinasabi ni Ogie Diaz. Pero kasi nga, nakakaloka naman din sila kung, di ba sa simula sinasabi nila na hindi sila hiwalay tapos may ganyan. Ito, klaruhin lang So, natin. Pag Kaya nga sabi ko, ending, Mm. sino pa paniniwalaan, di ba? Correct. Oo. Oo, ang boto na rin, si ano, Kasi nung pala pinapaklare. kalakana eh. Alam niyo mga celebrities, di ba? Diba Ganyan sabi talaga. ko nga sa inyo, yung Oo. time lang na hindi na sila nagpo-post, tapos hindi nagla-like to each other's post, hindi talaga yung sukatan. Pero kasi ang different, si Ellen at si Derek, pinakita nilang ganun sila. Oo. Tapos biglang, ay, kung kailan may Lily Meron, na... ano, Correct. Oo. So, Tapos nagde-deny, Nagde-deny. nagagalit Oo, pa. nagagalit pa. Oo. kaya mo na sila. di ba meron pa sinabi na, wala na kami sa Sa showbiz, showbiz, wag wag na kaming kanihin, tahimik na kami, parang may mga ganun Yes. pa, Oo, di ba? yes, Oo. meron. Umalis ka sa social media. Oh, yun na. Balitan naman natin si Julian Santos. Kinikilig pag tinatawag na chef at nagkikringe Ano, chef? pag tinawag na queen. Iba yung dinig ko. Yeah. Iba yung dinig ko. Chef. Hindi ginamit ang picture na binigay ko. But anyway, si Jude, ayan na pala, sorry naman. Oh. Si Juday kasi ay ni-launch bilang celebrity ambassador ng, of course, known naman tong brand na to, ng Kiowa, di ba? So si Juday is very grateful. Hindi daw siya makapaniwala nung unang sinabi. Parang hindi siya naniniwala at first kasi nga, alam niya na yung brand ay hindi naman kumukuha ng endorser pala for the longest time. Kasi sabi nga ni Juday, kailangan pa ba? Dahil known na brand naman. Correct. Kaya nung finally, ayan na, totoo na, hindi siya makapaniwala and she's very grateful. Sabi ni Juday, itong taon daw na to talaga ay, kumbaga very grateful naman siya every year o sa lahat ng blessing. But this particular year, parang sobrang special, sobrang iba. Dahil nga, as we all know, bukod sa mga endorsement na nakukuha niya, ang dami niyang awards na natanggap because of the movie, Espantaho, di ba? Yan. Ay, Ano ba? Oldest or Why? youngest? older. Again. Of course, the youngest. Given na yan. But anyway, yun nga, sobrang grateful lang daw siya sa taon na to. At so, ako naman nakita ko, sabi ko sa kanya, alam mo, napakaganda ng nangyari sa iyo eh. Yung transformation niya, di ba, from halos 24/7 kung magtrabaho. Na-witness ko yun eh. At the time na talagang, I'm sure, pati yung mga ibang press na nakakasama niya nung teenage days niya na sa ban na niya halos natutulog yan. Ganon ang Segue sa trabaho. talaga. Oo. Ilang movies ang ginagawa, teleserye and everything.
So, pag after several years na gano'n ang ginawa niya, nung nag-asawa na siya, di ba, talaga naman pinakita ni Juday na medyo naglaylo siya. Nag-focus siya sa kanyang family life. Na successfully nagawa niya dahil kahit na gano'n, relevant pa rin siya. She can choose kung gusto niya gumawa ng movie this year or series kung sakali man. Tapos, na-transform din niya yung sarili niya into a chef. Diba? Kasi bago pa nag-asawa si Juday, nag-aral na siya ng culinary. And then, para ka pala maging chef, hindi ibig sabihin na pag nag-aral ka ng culinary, chef ka na. Dapat you should own a restaurant to be called like that. Yon. So, kinikilig daw siya pag tinatawag siya na chef. Lalo na nung mga senior chef sa kanya. Tapos sabi ko, paano pag tinatawag ka na Queen of Soap Opera or the young, forever young superstar? Sabi niya, nakikring daw siya. Actually, inamin niya, nakikring daw siya minsan pag tinatawag siyang Queen. Kasi di ba Queen? Pero hindi naman yung negative na kring. O, yan. Pero yung kanyang anakis na si Luna, tatanong daw siya, why Queen? Yung ang daming tanong. Why Queen of Soap Opera? Ganyan. So, ina-explain niya. Tapos sabi ni Luna, ang dami mo rin naging love team. Parang gano'n. You have so many boys, partner. Sabi ni, so, in-explain ni Juday, those were love teams. Ganyan. Sabi niya, you should also be called Queen of Love Team. Wow. Ganyan. But anyway, congratulations, Juday, na talaga naman, at her status, hindi mo pwedeng tawaran talaga. Correct, Nakchi. At saka yung pagiging chef niya, hands-on talaga siya. Kasi pag nagpo-post siya ng video, yung meron siya yung parang special night na papakainin yung mga gusto ko special guests. Doon yung Angry Adobo. Chef night yata ang tawag doon. Chef's night. Tapos, yun. So, nakita mo naman talaga na passion niya talaga yung pagluluto. Diyan actually, nag-demo siya ng paggawa niya ng halo-halos with a twist, something. Tsaka di ba hindi ko alam kung active pa rin. Di ba dati meron siyang YouTube channel din. Parang na nagluluto-luto siya doon. Kasama niya yung kanyang mga anak at si Ryan. Kasi ang oldest na. Oh my God! And ayaw ni Noel. After Juday, ito naman, balita naman natin si Gladys Reyes. First time bibida sa isang pelikula musical ng dahilan ng lahat, Mr. Fu. Bakit wala si Mr. Fu? Wala ko nung last episode dahil I am the root of all. Hindi ako nga nag-host ng red carpet premiere ng itong pelikula ni Gladys Reyes na The Heart of Music. Ang nakakaloka dyan, isa itong musical, full-length na musical na si Gladys Reyes ang bida. Nakakatawa nga si Gladys kasi bago mag-start yung pelikula, syempre may message siya. Sinabi niya, parang sinasabi ko na sa inyo na musical ito, baka pag nakita niyo ako kumanta, mag-cringe kayo. Sabi niya gano'n. Pero pinagdasal daw niya yan, tsaka pangarap daw niya talaga na maging bahagi ng isang musical. In fairness naman. At siya ang bida. At mahilig siya sa videoke, di ba? Tsaka kumakanta naman talaga siya pag nag-ano siya show abroad. Kumakanta siya, tsaka naguhula-hoop. Meron dun din sa movie. Tapos, sinabihan siya ng director na kailangan medyo i-change natin yung itsura mo na hindi ka magmumukhang kontrabida. Kasi laging ang emote niya, di ba, yung straight hair, mananampal. Sabi niya, baka manibago rin kayo sa pelikulang ito dahil wala ako sinampal, sabi ni Gladys. So ayan na, ang nagbigay ng wig, alam mo naman kung sino. Si Jennifer Sevilla. Dahil di ba siya pa rin ang Queen of Wig. Dahil siya, lagi pa na yung pasalamat ni Gladys kay Jennifer Sevilla na dumating din nung gabing yon. Tapos dumating din si Miss Carmi Martin na sobrang kaibigan ni Gladys. Tapos makikita mo talaga yung suporta ng mga fans ni Gladys na way back Mara Clara days. Nandun, meron silang pwesto doon. Tapos yung buong staff ng Cruz versus Cruz. Nandun din. Pinasalamatan niya. Tapos si Vina Morales, hindi ko nakita pero pinasalamatan niya na dumating. Pero parang late, so parang umalis din agad. Pero pinasalamatan ni Gladys. So, yun. Kasama niya dyan Robert Senya tsaka Isay Alvarez na mga singers talaga. So, ang role niya dyan, parang Yaye. Yaya Madonna ang pangalan niya dyan. Very Sound of Music daw. Diba? Parang Julie Andrews, diba? Ayaw ni Julie Ann San Jose.
Congratulations naman kay Congratulations, Gladys. Gladys. Oo. Tentative showing niya na November 26, I think. Yan lang. Congratulations. Aga mo nakakuha, ha? Oo. November pa yan, Oo, ha? November, pero meron na agad. So kung gusto niyo po magpa-host, nandito lang ako. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Dustin Yu may new endorsement at pasabog sa December 4 na fan meeting. At ang real status nila ni Bianca de Vera. Nalaman namin niya. Of course, you were there sa launching ni Dustin Yu Ay, as na naman siya, oh. as Aro. Nakakainis din. Yes. Anyway, ito yung picture kung saan nagkaroon ng contract signing si Dustin Yu bilang celebrity endorser ng Aromagic Care. Alam mo yung Aromagic Care, na-associate palagi kay Ken Chan. Yes. Dahil siya ang dating endorser? Years ago, parang gano'n. Actually, I'm not sure kung endorser I think, nag-business siya ng Aromagic Care. Yung, ano ba yun? Kasi may mga massage chair. One. Pero marami na ding products like massage oil, mga, yung mga parang pang-salon. Salompas talaga ang kaya pagdating doon sa mga pang-tapal-tapal. Sa mga... But anyway, yung dalawang girl Zanilla. yung dalawang girl na katabi ni Dustin, si Miss April at si Miss Pauline, sila yung Parang nakita ko na sila. Yeah, sila din ang mga, nagpo-produce din sila ng mga movie. Like sila ang producer ng movie ni Ken Chan. Yung kaya No, ni Glyza at saka Rian Ram. Tapos sila yung nag-produce nung concert nila Marian, Isabel, and Hannah Priscilla. Ito kilala ko si Miss Joy, Miss si Tracy. Tracy. Sino tong pangatlo? Part din siya ng Sparkle. Yan. But anyway, ayan na nga. So, masaya-masaya si Dustin kasi syempre it's a big endorsement. Dahil ang ibang kinukuha dyan na endorser in the past ay isang Korean at isang Thai actor. Hindi, not actor. Yung ito, I think ito yung sa GL naman ng Thailand, yung kinuha na huli. Then, aside from that, may bonggang announcement din, di ba, na sa December 4, magkakaroon si Dustin Yu ng Dustin Yu ba? Destiny ba? Ayan. Destiny. The Dustin Yu Experience. Yan. So, it's more on fan meeting than concert. Okay? So, syempre, ang unang papasok sa isipan mo, ano ba to? Dahil nagkaroon ng recent concert si Will Astley, kaya pa biglang meron din sa kanya. Yan. Saan yung kay Will? New Frontier. New Frontier din si Dustin. Pero sinabi naman ni Dustin na wala raw competition sa pagitan nila ni Will. Oo. Siyempre, yun ang sabi. At wala din daw silang kompetisyon pagdating sa Love Life dahil nga parang sila yung triangle at may movie rin sila with Bianca de Vera. So, diniretso ko ng tanungin, ano ba talaga ang real status sa inyong dalawa ni Bianca? Kasi sabi ko, which is true naman, when they were in PBB House, talagang ako, sinabi ko na nga, asyumera na ako kung tawagin nyo, pero ang talagang dating, kayo na, di ba? Yung mga actuation nila doon, parang sila naman na talaga. So, what happened? Paglabas. Sabi naman niya, paglabas nila, parang mas nag-mature sila, mas naging close sila, etc. So, anong i-assume mo doon? Di parang mas nag-grow pa yung anumang relationship meron sila sa loob. For them to have a movie together, silang tatlo. Siyempre. Yun na. Pero ang sabi, siyempre, di pa rin inamin ni Dustin. Ang sabi lang niya, inspiration. Pero di ba si Bianca ba yung nasa concert ni Will? Yes. Kasi nga, parang sila yung triangle. So, dapat si Bianca ba ay nandun sa concert? Pero diretsuhan, parang in real life naman, parang there's Dustin and Bianca talaga. Kasi parang si Will. Pero sa on-screen, parang mas pinupush yung Will tsaka si Bianca. Ewan ko kung aaminin ng ano Ay! Pero sa fan meet ba, nandun din si Bianca?
Oh, I'm Yun ang sure, tanong. di ba? Pero hindi naman malayo na nandun din. Changes everything. Parang yung talagang real di ba? Pero ang nasagap ko lang, ewan ko kung aaminin din, di umano, di ba, amin. Kaya minsan ang hirap pong magsalita kasi magbumukha lang tayong, but anyway, sasabihin ko na rin, nasagap ko lang na, like, kasi si Dustin at saka si Will, parehong kapuso. Si Bianca is kapamilya. Pero di umano, ang gusto raw ng kapamilya para kay Bianca ay si Will. Daw. Ikaw ba sa bangka, sino isi-save mo? Si Dustin o si Will? Dustin mas mayaman. Mas mayaman ba si... mayaman si Dustin. Maraming negosyo yan. Bakit si Will naman din may mga projects na? Projects lang di binegosyo. Grabe. Di ko pa na-meet si Dustin, na-meet ko lang si Will. Wala nagtanong na kay Dustin eh. Gwapo din naman si Will. Gwapo rin si Will in fair. Wala mong sabing hindi. Pero sino nga si-save mo? Si Dustin. Dustin mas mayaman yun, di ba? Ikaw, pero talaga ang labanan. Sino ang save mo? Dustin o Will? Para kay Bianca. Para kay Bianca? Siguro magda-Dustin ako. Kasi pinaniniwalaan ko na sila talaga. Inay man nila or what, yun ang... Asyumera na nga ako, di ba? Dustin sila pareho, mag-will na lang ako. Kasi wawa naman si Will, wala siyang kasama. Sama niyo na siya at si Dustin tsaka si Bianca. Kasama kayo ni Nino. Okay. Okay. Abangan niyo po yung mga fans ni Dustin tsaka ni Bianca. I'm sure nandun si Bianca, di ba? It changes everything. Yes! Because money talks. Okay, ito naman tatanong sa PBB. Umarangkada na po ang PBB 2.0. At isa nga sa nag-trending, umiiyak po, mahagulgul po si Charlie Fleming dahil nga po sa kinuha na sa bahay kinuha na ni Kuya mga kaibigan niya na nasa Ayun po, kaya di ba, pinag-usapan po yung kanyang Kuya, pinasok ko lahat ng mga kaibigan ko nung wala na ako. Ngayon nanonood ako ng PBB, naiiyak na lang ako kasi na-miss ko sila. Kuya, kinuha mo si Lee, kinuha mo si Joaquin, kinuha mo si Baynola, si Marco, si Ashley. Kuya, kinuha mo sila lahat. Wala na kaming streak! Umabot na Wala ng na sila, 100 Streak ba yan? Streak? Hindi ko lang matindan yung kanina. Kung anong term nilang yun. Kuya, nung batch ko, ako lang yung bagets, ha? Tapos nga yung batch nila, puro bagets na friends ko pa. Ang sakit, Kuya. I wanna see them. Put me in, please. Can I say hi? Can I just visit the house and say hi? I wanna see my friends. Ang sakit ng mga edits. Nakalagay all of Charlie's friends in PBB. Tas sila lahat. Ang sakit. Di ba? Kaya mo yan? Hindi. Di ba? Ito na nga po, siyempre, Gen Z po yan. Ang mga dyan, Sophia Pablo, marami sila. 20 sila. Pero binigyan sila ng unang task, yung kanyang, isa kasi dyan, ito, yung nag-birthday, si Fred. Yung pinakita nung Sabado, yung episode na yan. Linggo yata. Pinanood ko. Pinabigyan sila ng task ni Kuya, yung parang chain, gagawa sila ng chain para iabot yung cake kay Fred. Una-una ingi-ingi nila, siyempre mga bata, di ba? Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang paandar, iba naman nonchalant, iba maangas and everything. Yung isang beses, iba tagasunod, iba hindi, iba tagasunod lang, pero eventually nagkasundo naman sila lahat para maitawid yung kanilang task. makita ko na rin yun. Sinasabi nila na Rave. Rave. Hindi ko alam yung rave. Sa medyo... Pakita mo nga ulit yung yung... Yeah. Ayan. Ay, asan na? Yung listahan. Ang dami. Okay, alam mo ba? Ayun, Ito sa na. doon may pangalan. Ito anak ni Roy Vinso na nakakatawa ng pagpasok, naliligaw sa bahay ni Kuya. Sino pa anak ng artista dyan? Si Lel, mayroon tayong si Sofia na kasi dati na, eto naman tong si Lee, si Marco Masa, si Ashley, andyan, di ba yung kalaptin niya sa Ashley Rivera? Hindi, sino mga anak na artista dyan? Sabi may anak daw ng Sila, artista. Yes.
Sino? Leila Ford. Ayun Si yata. Leila Ford, anak ni Anak ni Carla. Carla Estrada. Leila. Si, Yun. si Joaquin kasi hindi naman artista si Neil Arce. Oo. Siguro, Yan yung kay Neil Arce. Yeah, siguro kino-consider nila Oo. stepmom si Angel Locsin. Yun. Tapos, Um, ayun yung Rave ba yun? Ayun. Si Rave, ano siya? Anong claim to fame niya? Si Ayun, parang gym goer ba? Ano? Talaga. Yan yung taga-cornerstone ba, sabi niyo? No, taga AAA. Sorry, Triple A pala. Kasi taga-cornerstone no si Anton. Isang komedyante rin talaga. ano. Yung mga lalaki, yung mga babae, sino yung mga Kebs na sino si Wayne Nona? Ay, hindi masyadong kilala yung taga Star Magic eh. Ang bilis ng kakatapos lang nung collab 1, ito na ulit, may collab 2 Oo, hindi na. nila hinintay Actually, yan nga yung pinakamabilis. Oo. Ang Saka bilis. parang ang dating, di ba sumikat naman. I mean, nakilala yung mga collab 1 na housemates. Parang ilang buwan lang. Tatabunan na sila. Pwedeng Oo, matabunan. oo, or syempre pwedeng naman, di hindi ba? natin masabi. Oo. Kasi so far, parang hindi ganun. Tingin ko lang although ilang araw pa lang naman since na pumasok sila. Pero parang hindi ganun ka Ingay bongga. pa. Hindi yung ingay nga eh. O, siguro ingay din. Parang unlike yung first collab. Oo, may kanya talagang maganda yung pagpasok nila. Presentable, present Yeah, but talaga I think sila. they doing the same formula, 'di ba? Kasi mga borta-borta kids ganun ba? Mga Hindi ko alam, mga Gen Z. Mas bata ba yan kina River? Oo, Gen Z. Dahil sila River you know what? 20 I something lang. really don't know if it's true. Yung isa pala dyan, anak ni James. Blanco? James Blanco. Hindi ko Sino lang- dyan? Inigo ba yun? Hindi ko alam, hindi ko lang memorize. Inigo, I think. Yun. Asa si Inigo dyan? At Yun, hindi ko yun. rin alam kung totoo na sinasabi nilang parang binabaan daw, ay tinaasan Yun. yung AIDS. Parang may AIDS daw siyempre, na requirement ba dito? puro dahil nga, Kasi parang puro mga teens parang mga bagets, di ba? Para daw ma-accommodate daw ang dami, si no? Joaquin at saka si Inigo. Kasi pinakamatanda yata. Ang sabi di ba? dito ni Jamila Moa, wala daw representation ng LGBT this time. Baka naman may Ay, aamin. baka naman may aamin. Oo, alam niya Kasi naman niya. ang naging very out lang naman na doon na umpisa pa lang si Esnir. oo. Pero si Ate Klang ay hindi naman Oo, hindi naman. Umamin si Ate Klang doon lang umamin, umamin. oo. Hindi pa siya known na ay part Namin, ng LGBT. Baka nga may aamin dyan. Oh, and ito, speaking of that, ito, Sophia Pablo, unang araw pa lang sa PBB, umani na ng negatibong reaksyon sa mga viewers. Page D, ano to? Ayun na nga. Alam mo no. talaga tong si Sofia. Oh. Di ba na i-report na natin to last Oo, Thursday na hindi pa man siya pumapasok. Grabe nagulat ako sa mga negative comments. Nandyang dapat daw may evict na agad. Ngayon naman, nung nakapasok na siya, parang wala pang ilang oras, nag-emote na kasi. Parang nakwento na niya na siya ay biktima daw ng bullying. So sabi nung ay really sa school? No, sa work. Di lalo nagulat tong kausap niya. Sinabi niya 4 years straight yun kasi matagal daw yung project na ginawa nila. Kaya ang mga comment, parang ang aga naman, Sofia. Parang ganon. So parang oo nga Ano naman. project yun? 4 years. Well, hindi niya sinabi. hindi niya Pero sinabi. kung babasahin mo yung mga comments and parang kahit hindi ka magbasa ng comments, pwede mong i-assume history or madali niya. mong i-assume na prima donnas. Yes. Kasi yun yung matagal na teleserye nila and ever since known na may parang may gap sila or hindi sila ganun ka-okay ni Jillian Ward. Kaya ang tinutukoy tuloy, si Jillian Ward ba yung sinasabing nagbully. Yes, di ba? Tapos siyempre naalala at nahalukay na din ng iba na parang 2023 ba o 2022 something may nag-blind item yata at parang ang tinutukoy ay si Jillian in terms of yun nga, yun ang bully daw, ganon, na ni-like daw ni Sofia. Nabasa ko lang naman yon dahil hindi ko naman nakita yung actual pagla-like niya or something. Ayun. So parang ano nga ba? Tapos may mga comment din na, Sofia, pumasok ba talaga ng PBB para... Agad magpakitang gilas agad. Yun. Hindi, o para... Controversial. o para masiraan si Jillian. May mga ganong comment. Well, di ba yung last Thursday, sabi ko nga,
baka naman itong mga nangyayari na to maging challenge kay Sophia dahil ganito yung impression sa kanya, ganito yung comment sa kanya. Pag nasa loob na siya ng bahay ni Kuya, magpakitang gilat at maipakita niya na, oy, ito ang totoong Sophia at who knows, siya pa ang mahalin ng mga viewers ng PBB. Anong huling project niya sa GMA? Hindi yung... Hindi ka masyadong Hindi, tagal na yung bata pa sila. Medyo bagets pa sila. Yung huli niya yung Prinsesa ng City Jail. City Jail yata. If I'm not mistaken. Hindi ko alam. Tapos may movie siya, yung with the other PBB. Yung Hotel something. Oh, yeah. Yun. Naakala ko Hotel pasok sa something. Yeah? Festival. MMFF, pero hindi na. Yun. Abangan nyo na lang po And ang eto Hotel po. something. Speaking of another PBB, ito, Lela Ford. Positibong dating, PhD. Oo nga, itong si Lela Ford pala, nakapasok na siya sa PBB house like 10 years ago, something like that. Nung sinundo daw niya yung kanyang mami na si Carla Estrada. So marami lang naaliw, natuwa sa kanya nung kinakausap siya ni Big Brother at sinabi niya na, Kuya, natatandaan niyo pa po ba ako? Ayan, ganyan. So sabi naman ni Big Brother, yes, ayan. Oo naman, sabi niya. Bata ka pa noon. Yan, sabi niya. Opo, Kuya, ngayon po, isa na rin akong housemate, sabi niya. So, may mga comment na nagsasabing parang nakikita nila si DJ o si Daniel Padilla kay Lela. Ayan. Grabe. Grabe yung Fernando. Ayan. Tapos marami nagsasabi na kulang ayun, sobra sa tulog yan. Anong sobra? Kulang. Positive. Ang positive nga daw ng aura ni Lela, Carmela Ford, alam ko tunay niyang pangalan. And super love ni DJ yan eh. So, yun. So, tingnan natin kung ano ang makikita at magagawa niya sa loob ng bahay ni Kuya. Yan. So, personal, ako, I'll be honest ngayon, hindi ko talaga kilala yung majority pa. Sinasabi nila yung iba, mga child stars pa lang daw, nag-start Sino na. kaya din child star? Oo, hindi. As in, merong iba pa. yung iba child stars daw. Oo. Yung Miguel yata. Yung Crystal din. May Crystal ba? May Crystal din. Yun. So, Diamond. mo. Ay, ni Claudine. ng Diamond. Ayun, yung Caprice ba to? Caprice. Caprice. Yung lumalabas sa kanya. Yata lumabas Child star pa lang daw yun. Talaga. sa Cruz versus Cruz yata yun. Dami rin child stars. Ang singer na si Louie Reyes ng New Minsters ay pumanaw na po. Yan po ang isa po sa mga malungkot na balita yan ngayong linggo. Ito po si Louie Reyes, sa mga hindi nakakakilala. Marami rin po siyang pinasikat, lalo yung duet nila ni Eugene Villaluz na basta magaganda yung mga kanta nilang dalawa. Nakalimutan ko na yung title. Siya pala ang unang nag-manage ng The Company. Sabi Okay. ni Moy. Si Moy, nakita ko din tribute niya kay Miss Louie Reyes. Tapos dati natatandaan ko, meron silang kanta ni Jackie Magno na sumasayaw-sayaw sila. Medyo may edad na sila nito. Tapos sumasayaw sila, parang langit na. Nakakatawa. Tapos nakakatawa yung dance step nilang dalawa. Di ba si Jackie Magno, kalibre ni Miss Louie Reyes. Okay, nakikiramay ho kami sa pagpanaw ni Louie Reyes. At sa pamalungkot na balita, pumanaw rin po ang choreographer na si Ana Feliciano at ang aktor na si 80s actor na si Patrick De La Rosa. Yan po, Dadawid baka mo to? Si Ana Feliciano yung dating Solid Gold Dancer, asawa ni Mel Feliciano dati. Kay Willie yata, siya ni Willie, di ba? Nung nagtayo na nung nagkaroon na ng sariling production si Willie Revillame, siya yung parang pinaka-head dancer. Diba? Kaya maraming mga dancers ang nagbigay ng tribute kasi may mga iba pa nga nagsasabi, nakita lang siya ni Ana Feliciano sa audience. Di ba may part doon na sumasayo yung audience. So parang kinukwento niya na kita daw siya doon ni Ana, tapos tinirain daw siya, tapos ginawa na raw siyang one of the dancers ng show. Tapos yung sila Jopay Pagyan, may mga tribute din sila kay Ana Feliciano. Nakikiramay po kami sa mga naiwan ni Ana, nakasama rin po namin sa industriya. At isa pong malungkot na balita, ito pong si Patrick De La Rosa, na based na ngayon sa States yata, sa US. ay pumanaw na rin po sa edad na bata pa. 64? 50 Parang plus, Yung hindi ko sinabi yung basta sumikas na, isa yan sa Liberty Boys dati, bukod kila Edgar Mandel, Lito Pimentel,
tsaka yung isa pa. Ayan po, isa rin po sa naabutan namin niya sa bahay ni Tito Alpi sa Liberty Street sa Cubao. Kaya Liberty Boys. Liberty Boys ang tawag niya. Yan po si Patrick Del Rosa na naging nag-sexy rin yan. Nung parang years ago, parang in-interview pa siya, tapos parang nagsabi pa siya kung anong ginagawa niya ngayon sa Amerika, ganyan. As young looking pa din siya, kahit alam mong may edad na. Tapos bigla na lang may balita na ganyan. So, naging close, model din ng close-up. Ganyan, talaga. At saka part pala siya ng Liberty Boys. Liberty Boys. Sino yung isa? Edgar Mande. Edgar Mande, Lito Pimento, Ray P.J. Abellana. Ray P.J. Abellana. Silang tatlo yung una. Kasi yung sumunod na sila, ibang batch, next batch na sila. Patrick, Alvin Cunana, hindi ko na matandaan yung iba. Sabi ni Paolo Bustamante, yung song daw ni Louie Reyes, Nothing I Want More. Parang napakinggan ko na yan. Siyempre alam ni Paolo Bustamante. Saka iba pang kanta niya, yung I Don't Love You Anymore, yung gano'n. Gusto mo ba? Sing it! Sing it! Okay mga Marites, na po ang susunod nating chika ay ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites, Di na ikaw yan. pala dapat na magbabasa. Akala ko kasi Prof. PhD. Ikaw na. Ikaw talaga? Yung isa. Hindi. So, sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi nyo po yan pagsisisihan. Dapat ang Betway. Hindi nyo po yan pagsisisihan sa Ugbo 24/7. Siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Ito po, malungkot. Ito, isa pa rin ng malungkot na balita na naganap last week. Ito, Kuya Kim Atienza nagsalita na sa netizen na sinisisi nila sa biglang pagpanaw ni Emma na kanyang anak po. Emma Atienza. Emmanuel Atienza. Yes, Paige, di ko na muna. Yeah. Wala ko masyado alam, basta alam ko lang yan. But, ayan. Anyway, syempre po, maraming naapektuhan. I think, talaga isa ito sa medyo nag-trigger, humaplos, iba-iba pa sa naging damdamin ng bawat Pinoy. Hindi lang Pinoy, kundi maging sa ibang bansa dahil una itong na-news sa US. Parang na-report kasi, naglabas sa yung LA. LA police. Nabasa ko yun. Yun. Na unfortunately nga ay na-publicize yung naging cause of death niya na as much as possible sana tayo dito, we tried na hindi iyon i-out hanggat maaari kasi it could be a triggered warning. But anyway, syempre maraming nagulat, maraming nalungkot dahil at a very young age of 19, bukod sa napaka-full of life ng bata, makikita mo sa kanyang mga contents, sa kanyang mga posts, sa kanyang social media, TikTok, Instagram, etc. No? At ang dami din niyang followers. Actually, ako personally, na-interview ko si Emman I think a year ago na rin, nung nilon sila ng Sparkle bilang mga influencers sa batch ng influencers. And ako talaga, siya talaga yung in-interview ko kasi parang naging interesting siya sa akin. Kasi he's very smart, napaka-articulate na bata. Ayan. So, kung isa sa pwede mo talagang isipin na sabihin mo, nakakahinayang. Diba? Dahil alam mong marami siyang pwedeng gawin and at her young age then, she's also the voice of yung mga mental health issue, yung mga alam mo nagsasuffer into mental health. May mental health problem, ganyan. Dahil siya mismo is very open na meron siyang ganung pinagdadaanan. Okay? Parang takwento niya, parang she was traumatized in a way when she was a child. So, ayan nga, maraming nagulat dahil kailan ba to? Friday ba to nangyari or Saturday? Basta over the weekend, no? Friday, no, yon. Nagulat na lang tayong lahat ang nag-announce pa mismo ay at least ang nag-announce dito sa atin ay ang kanyang mga magulang, sina Kuya Kim at ang kanyang wife na si Miss Felicia Atienza. So, napakahirap no, sa totoo lang for a parent. Correct. Then, I think na in-announce din ni Kuya Kim ngayon, just a few hours ago,
na ang kanyang si Eman will be finally be Laid to rest. no naman brought here in the Philippines. So to follow kung kailan, kung saan ang magiging siguro wake arrangement. Yan. But anyway, nakakalungkot lang kasi sa pangyayari na to, ang daming mga netizens na biglang parang awok bigla na okay lang yun eh. You Opinionated. Oo, ang dami naging opinionated na parang ginagawa siyang example, ginagawa siyang subject. O sige, again, okay lang. Ganyan naman talaga Pinoy di ba? Ang dami nagsasabi na spread kindness, etc., etc. Pero minsan nakaka-trigger din. May isa na nga akong kakilala, hello Paulo Luciano, na sabi niya nga, tumigil nga kayo na kindness, kayo nga itong hindi naman kind or something. Siguro nakakapikon lang dahil yung mga ang sisipag mag-post, mag-content about it. May isa ding kinol na Twitter account na nagsasabing be mindful, parang ganyan, spread kindness. Samantala nga naman itong account na to, every now and then ay post ng mga against sa ilang mga celebrity, mga ganyan, nag-i-invite ng mga negativity. Diba? Parang gano'n. Parang tayo minsan makasakay lang eh. Tsaka kapag ganyan na may namayapa, may nawala, respeto na lang, tahimik na lang, ibigay na lang sa pamilya kasi hindi naman din makakatulong kasi tsaka hindi natin alam yung buong kwento dahil pamilya nila yon. So kapag may namayapa, may nawala, hands off na, wag niyo nang dagdagan pa. Tsaka meron pa ako nakita na nag-edit pa sila ng video ni Kuya Kim, tapos akala mo yun yung statement. Yung video na yun, paalam siya sa TV Patrol. Correct. Tapos may mga pa na sobrang kakaawa naman sa Kuya. So, mga nakakagigil na kasi yung mga ibang kinoconsider nila at tinatawag nila ang mga sarili nila na content creator. Pero my God, kailan ba kayo magiging responsible naman? But anyway, eto nakakapikon. Kahit ako napikon, may isa akong sinagot din, randomly. Sinisisi din si Kuya Kim. Parang gano'n. Ako sana makita ko pa. Talagang hindi ko napigilan sarili ko. Napasagot talaga ako. Nabasa ko yun. Nabasa mo yung sagot ko? Sabi ko, you are so judgmental. You are so insensitive. Whatever. Si Pokwang din sumagot doon sa isang random netizen na yon. Grabe naman kasi. Si Pokwang nga, minura-mura na. Kasi grabe. And then, hindi lang pala yon. So, it means na sa kabila nung may mga dami namang sympathy din talaga. Pero sa kabila nun, may mga katulad din ito. Ayan. Nakita mo yung kanyang account picture? Jesus. Oo, di ba? Sabi niya, this is a common issue. Basahin mo nga, Mr. Pugo. This is a common issue. Many people misinterpret scripture to fit their own narratives. But let's be clear. God did not take her life. She made that choice herself. If you are truly in Christ, the Holy Spirit will convict you to repent for the ways you may have fallen short as a parent. This is an open rebuke. You were meant to be her primary protector, teacher, and guide. Grabe naman to. Tragically, she was left without the support she needed from the one who was supposed to be her anchor. Tapos, Proverbs 22 verse 6 says, train up a child in the way he should go, even when he is old, and he will not depart from it. It's a message from God to all the parents. Failing to do so is a sin. Ito sagot niya, di ba? Ang sagot ni Kuya Kim, Joy, you are an evangelical bully. My Eman did not make the choice as clearly as you make choices. My Eman was clinically depressed. Yeah. Alam mo, napakaganda ng sagot ni Kuya Kim, di ba? Dahil yan talaga yung katotohanan na oo, ikaw normal ka na tao. At kung talaga nga normal, kasi para sa akin, di ka din normal eh. For you to post like that, hindi ko pwedeng masabing normal din yan. Or I mean, you're not going through anything. Or I don't know. Kasi kung ikaw ay may kindness as what your account name implied, you will not say that, di ba? Alam nyo, iba-iba ng pinagdadaanan. Maaring ikaw kaya mong i-handle to, pero may mga ibang tao na, yun nga, maaaring they have this health issue or mental health issue na hindi nyo pwedeng ma-judge kung ano ba talaga yung naglalaro sa isipan nila, ano ba talaga yung nangyayari. Tsaka wag natin ibase kung ano lang yung nakita natin, kung ano lang yung napanood natin, kung ano lang yung nabasa natin.
Diba? Huwag natin ibabase doon kasi hindi naman natin sila kasama ng 24/7 at hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila bilang pamilya. So, ang pinakamabuti lang talaga nating gawin ay makiramay at tumahimik kung wala naman kayong magandang sasabihin. Saka diba? Imagine mo yung pain nung magulang. Grabe naman sa judgment itong babae Grabe to. talaga. At imagine niya yung pain nung magulang. Mawalan ka ng anak ay hindi ganun. Correct. Parang forever na yon. True. Yung pain na yon. So, yan sinasabing, be kindness. Kung talagang you believe in Jesus, pairalin natin to, di ba? Pakita natin to. Saka humanash-hanash pa, hindi mo naman kilala si Kuya Kim ng personal. Oo, nagtrabaho pa nga yan. Nakakainis yung nakakainis yung tragically, she was left without the support she needed from the one who was supposed As if to nandun be siya. her anchor. Diba? Unang-una hindi nyo alam kung paano din ang pinagdadaanan ng mga magulang na may mga anak na dumadaan sa mga mental health issue. Tsaka malayo. Pagpalagay na natin may pagkukulang, wala tayong karapatan para i-judge natin ang magulang kung paano nila papalaki ng kanilang anak. Kung may pagkukulang man, sila na lamang ang dapat ang humarap nun. Diba? Saka minsan nga sobra-sobra na rin ang support at ibinibigay ng magulang. Pero ano yan that are the things that you cannot control. So, And speaking of that, yung kanyang lolo, si former Mayor Lito Atienza, representative, ay nag-leave muna sa kanyang Facebook. Kaya wag niyo muna siya kasi nga para pagbigyan niya yung to mourn siguro. yung anak niya, yung apo niya para matignan niya rin. Kasi nga pag-uwi niya dito, hindi muna siya enough niya muna kanyang Facebook. Kaya huwag niya muna siyang istorben si former Mayor Atienza. Pero ganoon lang talaga. Kapag may ganyan mga namamayapa, ang gawin niyo makiramay at tumahimik. True, di ba? Hindi nyo na makilala yung mga taong to kung makakanas kayo talaga dyan. yung mga Pinoy netizens na rin. Itong nabalitaan Parang iba rin talaga ang Pinoy na netizens, no? Social media. Nabalitaan ko si Kuya Kim nag-taping pa ng TikTok clock. Kanyang show, daily show, di ba? Nag-taping po siya. Kasi posible naman din, syempre. Tawag dito. Parang gagawin niya yun para, di ba, siguro, para may divert yung attention. Siyempre, di mo rin ma-judge yung Yeah. tao na ganun Kasi unang-una, iba-iba ang proseso natin sa pag-cope up. True. Hindi naman move on, kundi yung pag-cope up. Lalo na yung mga gantong sitwasyon. Tandaan nyo, ako naniniwala ako, walang magulang na hindi maapektuhan at hindi gagawin ng lahat ng suporta para sa anak nila. True. Not unless yung magulang na to may something na kakaiba. Kasi di ba may mga news din na abuse from the parents or something. Yun. Kanya-kanya tayo ng paraan ng pagpoproseso. Yun lang. So, at the end of the day, respeto lang. Condolences sa pamilya Atienza. Yes. Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nandyan pa rin para sa ating lahat, nais namin kayong imbitahan na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede kayong sumali dyan. Huwag rin kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito, Vice Ganda at ang pa-shade kay Heart Evangelista. PA ni Heart, Rumesbach, PhD. Ano yan? School yan, di ba? Ito, oo. Napanood ko tong video na actually sa YouTube ng in a way, parang emote o hanas ni Vice Ganda. Siyempre, marami ang nagulat dahil binanggit niya ang pangalan ni Heart Evangelista doon sa probinsya. Ni Heart Evangelista. Nila, Heart Evangelista. Sabi niya, yung pala, matagal na ito nangyari. Hindi naman siya very recent. Na, kumbaga, nagpunta yata siya, nakita niya, may isang classroom na walang mga reading. Basta may isang school na wala halos reading material. Parang yung classroom ay sira-sira, something like that. And then, ang kausap niya dito ay yung mga PTA or mga Parent-Teacher Association. So, alam niyo si Vice, in all fairness naman to him, marami na yan natutulungan. Marami na yan tinutulungan. Pero, ang maganda naman sa kanya, hindi naman siya yung nagsasabi. Hindi naman siya yung tipong yung ginawa ng kanyang kanang kamay ay sinasabi rin ng kaliwang kamay niya. Hindi naman siya ganon. So, ayun.
Pero this time, inopen niya na siya ay nag-donate, nagbigay, dun nga daw sa eskwelahan na matatagpuan sa probinsya nila Heart Evangelista. 2 beses pa niya binanggit di ba? Yun. So, syempre, dahil doon, nag-create ito ng iba't ibang reaksyon. Syempre. Again, hindi natin maiaalis, meron na talagang mga negatibo kay Heart dahil sa association niya na siya ay asawa ni Senator Chis Escudero. Bukod sa sa kinu-question si Heart kung bakit wala siya sa top taxpayers gayong ang dami-dami daw niya nabibiling mga mamahaling bags. So, ibig sabihin, kung baga, kung nakakabili ka ng mamahaling bags, dapat, ibig sabihin, malaki ang kinikita mo to afford that. Ganon. Dumating ba si Vice sa ganung punto? Na sinabi niya yon na parang nepo wife? Meron kasi, baka kasi fake news yung nakita kong part. Parang hindi, wala naman. siya sinabi. Wala naman. May wala akong maalala, pero I think wala. Basta ang sabi niya lang, lagi lang niya in-insist na probinsya nila Heart Evangelista. Pero wala siya nabanggit sa dulo. Wala. I think, it's more than Heart. Baka ang mas gustong patungkulan ni Vice ay si Senator Chis Escudero. Because Senator Chis became governor ba, din o congressman, si Senator Chis before sa Sorsogon. Naging governor din siya. Governor. There was a time, o baka nga nung time na yon. Tapos may, ayan, dahil doon, yun nga, siyempre may mga may nagtanggol. May nagtanggol. Meron din namang nagsasabi na grabe naman tong si Vice ganda, bakit kailangan banggitin si Heart, bakit si Heart ba yung dapat magpagawa niyan, etc. Yung ganon. So, to the rescue naman kay Heart, yung kanyang PA na si Retchie. Alam mo yung PA na yan ni Heart, talagang very solid yan kay Heart. Matagal na. Oo, napakapalad din naman ni Heart to have her. Talagang parang susugod talaga yan to protect Heart. At parang doon sa natatandaan kong naging pahayag naman ng PA ni Heart, sabi niya parang diretso niya si Vice na bakit kailangan i-mention pa si Heart. Di ba dapat daw yung mga ganyan ay dun sa DepEd or dun sa DWPH. O kaya dun sa dating Vice, hindi naman dating Vice President, hindi ko alam kung part pa rin ba ng Siyempre, sa mga pag-school. Hindi, kasi diba, start pa rin si Vice President. Hindi ko kasi alam kung ngayon, yung DepEd ay under pa rin sa kanya, kay Vice President Sara Duterte. Kasi di ba before, yun ang kanyang under, ang DepEd. So ngayon ba nasa kanya pa rin? Hindi na, wala. O hindi na, because of the MMing anomaly. So, eto ngayon, si Heart, yun ang sinasabi ng PA niya, bakit hindi doon i-address? At saka, kinuwestiyon din niya yung... Totoo ba yung sinabi na parang parang naman isang building ang pinatayo? Oo, kung yun, makahanash, parang ganon. Hindi, pero ako honestly, ako din, parang hindi na kailangan banggitin si Heart. Ako parang dapat naman talaga kung may problema yung school, dapat dun sa tamang authorities o sino yung may sagot dun sa... Dahil hindi naman si Heart ang... Siyempre, pag Sorsogon. Sa bagay, okay, sabihin niya, doon sa probinsya sa Sorsogon, sabihin niya eksaktong location, sabihin niya yung... Pero kasi parang ang weird lang naman na sabihin niya sa probinsya ni Heart Evangelista, parang si Heart lang ba ang taga doon? Ayun, si Resty Rose, ang PA ni Heart. Ayun, sabi niya, nag-ambag ka lang pero kung makapagyabang ka, parang ikaw nagpatayo ng buong building. Tapos tinagpa niya si Gordon Valdez na pa mga sabi mo, madam. Pero hindi ako honestly, sana kung sino man yung involved na politiko doon sa area na yun na dapat ang kinol ng attention. Kasi parang weird lang na parang doon sa probinsya ni Heart Evangelista. O baka naman lang, kasi probinsya nga ni Heartcho. Hindi. Hindi, ako nga ang tingin ko dyan, baka it's more on si Senator Chis ang gusto niyang patungkulan. Pwede sana sinabi na lang niya Senator Chis na lang. Totoo ka din doon. Sana nga si Senator Chis na lang. Diba? Hindi ko lang alam, may personal. Baka may personal siya kay Heart, hindi kaya. Kay Heart. Pero ngayon, may mga iba ngayon na syempre... O baka kasi... Kino-call out si Vice pala. Sorry po. May iba na kino-call out ngayon si Vice regarding yung bakit daw kailangan pang sabihin kung magkano yung
binigay niya, yeah. na nag-donate siya, ang yabang naman, ganyan. Kaya ako nasabi kanina pa lang na in fairness to Vice, hindi siya nag-out, nagsasabi na ito ang naibigay ko, ito yung na-donate ko. Siguro, dahil, May alam mo, trigger lang siguro dun exactly. At pangalawa siguro, dahil diba, kasama na rin dito yung galit nga talaga ng mga netizens, lalo na ng mga taxpayers, lalo na yung katulad ni Vice, most likely na napakalaki ng binabayad. So, habang tumatagal na wala namang nangyayari mula nung nagkaroon ng expose, siguro, lumalaki ang nabibigay Pero ako, na dapat galit. pinimpoint na lang kung sino yung may sala. Parang barking at the wrong tree siguro. Barking at the wrong tree. Hindi, siguro kasi si Hart, Hindi, kasi nga, sikat dahil si Hart, taga-Sorsogon. So, kaya yun na Asawa niya. niya, diba? Pero sana talaga nga, Diba? doon medyo may sablay kasi talaga doon na, alam mo, nakakaawa. Sabi ko nga nung last, parang nakakaawa na rin si Hart. Diba? Kasi hindi naman siya yung Bugbog na senador. Oo. Pero siya yung Sumasalo lahat ng banat, Halimbawa, diba? diba, we're talking about the Oo. school. So, dapat sabihin, grabe yung DepEd sa Sorsogon. Oo. Diba? Grabe naman, walang pambili ng libro. Bakit hindi ko lang makita yung yung tawag dito? Kung ano connection. Kung ano connection na bakit kay Hart iba. Una, hindi bale kung school niya. Ito, kung si Hart Evangelista ang ito may-ari ng yun. school. Si Hart si Hart ba ang may-ari? hindi, most likely. Siyempre, dun sa Ito pala, kung ito yung pagbabasihan natin, 2024 na Bigay yata we are siya. immensely grateful for Meme Bite Content for between ayun. Kasi Yun, aside from the cash, nagbigay pa si Vice ng mga ibang, kagaya niyan, siguro mga gamot, toiling paper, at mga beauty doon. Taray ni Resty Rose. Talagang nakapaghalukay siya at na Ito yung kanya, di ba? Ito, di ba? Sige. Ito yung binigay ni Vice. Pero ito nakakaloka yung bigay mo Na pera na 63,000 pesos. pang 3 gives. Alam ba yan ng tao yan? talagang Diba? obviously may nag-input din kay Resty ng mga siyempre, info na yan. diba? Siguro from Sorsogon na rin. Ang sinasabi ni Resty, din nga, una, parang nagpatayo doon ng building kung makahanash. Pangalawa, sinabi, yung 63,000 na ibinigay, ginawa mo pang 3 gives. Alam ba talaga ng tao yan? Sabi niya. Tapos tinag pa niya si Vice. Hindi, ako kasi, in fairness, kung halimbawa, si Hart Evangelista ang may-ari ng eskwelahan at walang magandang serbisyo at walang gamit, i-call mo yung attention ni Hart Evangelista kasi eskwelahan niya yon. Pero ito ay hindi naman niya eskwelahan. hindi naman niya eskwelahan yon. Pero Tapos, 2024 So, kailan nagsimula to? Yan na nakita niya and all. Kaya ako tinitrace yun. Sino ang nakaupo nung panahon na yon? Si Senator Cheese pa ba? 2017 yun. Sabi niya, simula ng 2017, tutulungan para sila ni Hart. Hindi putyo-putyo yung hospital na napadalang anak na kundi sa St. Luke's. Hindi, namigay naman talaga si Hart. diba? Nasubaybayan ko yan, lalo na during pandemic, pag nagla-live siya, pumipili siya doon, nagpapadala siya ng mga tulong kahit randomly. Yung iba nga, yung anak nila may sakit o ganito namimigay. But the point now is, ayun nga, yung naging hanas ni Vice sa Showtime. So siguro sa akin, ako tanongin nyo, siguro nga, medyo barking at the wrong, well, not really so wrong. Kasi ang parang figure ng Sorsogon, baka slightly, ang figure ng Sorsogon kasi ay directly barking. ang figure ng Sorsogon is because si Escudero and Hart at si Cheese ay may issue sa kanya, may question sa kanya. Siguro doon ang gagaling yung kay Vice. But siguro bilang kasama pa rin si Hart sa industriya na ito, siguro sana nga diniretso na lang yan si Senator Cheese or the best, si Vice President Sara Duterte. Kasi under niya ang DepEd. Diba? Or kung sino man ang nasa DepEd dito sa Sorsogon. Hindi, pero kasi sa akin, parang unfair naman kay Hart yung mabanggit yung pangalan niya na wala naman ako kinalaman doon sa school. Bakit ako i-call doon yung attention ko doon? Diba? Di walang kahibaan doon sa ibang... Kaya sabi ko, parang kawawa na rin talaga si Hart sa nangyayari. Hindi ko kilala si Hart ng personal hindi ko siya kilala. May mga malalapit na sa amin tao na talagang malapit naman siya may mga tao siyang mabait din naman siya sa media, especially yung iba. Ay, hindi lang yun. Hindi naman to usapan ng mabait si Hart sa media o hindi. Diba? Kung hindi, ang pinag-aanohan lang natin. Kumbaga parang, siya nabanggit. alam mo na yung association niya kay Senator Cheese. Yun na. Ngayon, kung si Senator down. Cheese at baka si Hart din ay may ginagawang anomalya o anuman, sana ma-prove.
Kasi, muna. Oo, bago na siya ng ganon. Ang daming mga kahanas-hanas, te. Kasi Wala nangyayari. ipagpalagay na natin na nababash si Heart because of the Hermes bags, because marami siyang mga fashion week, kemerot. Pero wala pa namang nagsasabi talaga na galing sa taxpayers money yung ginagawa ni Heart. Diba? So parang unfair naman din dun sa tao. Yeah, yun nga. Diba? Ako hindi ko kilala si Heart ng personal. Porket kilalang celebrity. Ang dali para sa lahat to pinpoint her. Diba? Well, not only Vice ganda, pati yung mga ibang netizen. Lahat naman lahat, di ba? Na-magnify kasi artist. Lalo na kung ang magsasabi ay course, kasing isang influential, kasing Vice. influential tulad ni Vice ganda. Diba? And I'm sure naman si Heart, tulad na nga sabi mo, tumutulong naman siya in her silent ways. Pero Diba? ang pangit din sa mga netizen, ngayon, nababasa ako na parang tinitira din nila si Vice dahil mayabang araw, ba't kailangan sabihin? Kaya sinasabi ko naman na si Vice, in all fairness naman to him, napakarami na natulungan yan. Pero hindi naman niya yan ina-announce din. So, wag nating ding gawin na kung sino pa yung mga tumulong, yun pa yung mamasamain, di ba? Eventually siguro baka maglabas ng statement yan si Maganda. GMA Sparkle. Dapat naman. Di ba? Para once and for all, sabi nga rito, di ba? Siyempre hawak ng Sparkle yun, di ba? Gusto mo ba? So hindi ko naman gagawin yung pag na-traffic ako sa Maynila, sasabihin. Lugar ni Yorme. Gaganon. Ano ba naman, Yorme? Sasabihin ko talaga, pag na-traffic ako sa Manila, ano ba yan, Yorme? Itong lugar ni Yorme. Itong syudad. Sipag-sipag ni Yorme. Ni Yorme, ganon? Ko, Diba? araw-araw na lang naglilinis. Paano, di ba? Wala lang. Naisip ko lang. Kung darating na maayos din yan, di ba? Ito naman, ewan ko maayos to ha. Ito, Senator Jinggoy Estrada, didemanda si Robby Tarosa. Ay, ako pala yan. Sa iyo yan. Pwede ba yung wag na natin pag-usapan? Hindi, ito nga. Hindi. Sinabi naman ni Jinggoy, di ba? Oo. Hindi ko kasi nakalagay, may mga nakalagay idinimanda, may mga nakalagay magdedemanda. Pero mukhang confirm naman na talaga may bala. May kakaso. O, kung hindi man na ihain na yung reklamo o yung demanda, definitely merong plano or meron talagang gusto na kaso laban dito kay Robby Tarosa. Dahil alam nyo naman, kung hindi na namin kailangan explain pa kung ano yung mga sinabi ni Robby Tarosa against Senator Jinggoy Estrada. Sabi, sinira niya pagkatao. Oo, tapos may mga para cyber libel or defamation, slander, yun yung mga kaso. Ang tanong ko lang, kasi di ba si Robby Tarosa ay nasa ibang bansa. Pwede ba yun din na makasuhan kahit nasa ibang bansa? Pwede niya file rito. Tapos depende sa kung may extradition doon, treaty, kung pwede siyang pabalikin dito, yung bansang kinaroroonan niya, no? Pero kung US, parang Pero wala. wala, paano? Walay lang. Walay, di ba? So wala na? Oo. Oh my diba? God. Demanda. Kaya unless umuwi siya. Siyempre, pwede hindi na umuwi yan for life. Hindi natin. Kaya nga baka malaki. Baka pag lumipas siya ng ibang bansa na may extradition treaty, di ba? Kasi binago ng, as of now, parang may nabasa akong binago yung mga extradition rules ng Supreme Court. Di ko nabasa yung detalye, pero binago ngayon as of now, yung rules nila kung ano yun. So kung wala pala yung bansang kinalulugaran mo, at pwede kang gumawa ng kung ano-ano na hindi ka madidemanda. Oo, diba? Magkakaroon ka lang na halimbawa kung nasa Philippine court, syempre, halimbawa umuwi ka, pag may warrant of arrest ka, nandun ka pala sa airport, datakting ka na kapag natunugan nila na uuwi ka. Pero kung walang treaty na dun sa bansa na kinalulugaran mo, hindi ka nila pwedeng pauwiin. Kahit cyber libel, ganon, walay. Walay, di ba? Kailan may treaty. So, magkasundo yung dalawang bansa. Hindi ko na kayang sagutin yung treaty between the Philippines and the United States. Alam ko meron treaty of America. Ang US ba wala? Meron dito. Di ba kayo nakakawala iba? Nasaan ba siya? Hindi ko alam kung nasa nasaan. US ba? Yata. Di pwede siyang pag idemanda ni Senator Jinggoy talaga. Pwede demanda, tapos pwede pursue. But I'm sure naman in-advisean si Senator Jinggoy na pwede siya magdemanda. Alam naman. Senador siya, di ba? Alam nga naman sabi niya, bahala na si Batman. Siyempre siguro naman inaral nila. Hindi, senador ka lang, hindi mo alam ang Batman. Kaya nga, so dapat siguro naman alam kaya malakas ang loob na magdemanda. Pero kung ako, si Senator, demanda mo. Demanda. Kasi ka-demanda naman yung mga sinabi mahirap. Whether it's true or not, prove mo na totoo. Di ba? May pinagdaanan naman ni Jinggoy. Alam naman natin lahat, di ba? True. Senator, di ba?
Okay mga Marites, nakabusog ba kayo? Di ba? Yan po isang linggong Chismis! Chismis! Blind item susunod na. Oh, siguro.